So ayan, good morning mga ka-PJ. Kumusta kayo kahapon? Nakarami ba ang lahat? Napakarami pasahero kahapon, ano? Grabe, parang umuulan ng pasahero. Kahit na may mga na-receive ka na na booking, maya maya may pumapasok. Nangyari doon, parang nagkarambol-rambol. Ganun talaga pag sobrang dami ng booking. Kahit hindi mo naman in-accept, nagulat ka na, nandun na sa nakapasok na eh. Kagaya nung nasa Cubao, may pumasok sa akin ng Makati papuntang Cubao. Hindi ko naman talaga balak nang kukunin kasi plano ko nga hindi na muna uuwi. At doon na muna ako matutulog sa Makati. Kaya dapat huling pasahero ko, dapat Makati lang ang hinahanap ko dahil nandun ako sa Makati. Isa na lang naman yung hinihintay ko dahil nga yun yung huling incentive ko. Hinahabol ko lang naman yung incentive. Sayang kasi yung 400, isa na lang ang kulang. Kaya pinilit ko siya na mahabol, no? Kaya lang nung may pumasok na papuntang Cubao, inignore ko sana dahil nga nakasiti lang ako Makati. Nagulat na lang ako, nakapasok eh. Ay hindi pwede mag-cancel kasi pag kinancel mo yun, bababa completion rate mo. Pagka ganun pa naman rush hour na ganyan, tapos yun yung oras ng incentive mo, ang laki ng mababawas ng completion rate. Kaya maaari kang bumagsak talaga pag kinancel mo yun. Kaya napilitan napilitan tuloy, wala magawa eh. Ganun talaga eh. Kaya yun, nakakuha natin. Grabe ang haba ng traffic mula Makati hanggang Cubao. Sige lang, okay lang yun. So ngayon nga pala ay nandito tayo sa sa may Binyan, Laguna. Nakapaghatid tayo dito. Yan yung pangatlong pasahero natin. Nakatatlo pa lang tayo at naka 1,300 na rin tayo. At ito, hoping tayo na mabibigyan pa rin tayo ng pasahero dito. Pero dahil nga hindi naman tayo sanay na mag-standby, kaya dahan-dahan akong mag-rolling pabalik ng Kamaynilaan. At yun, siniti ko, ginamit natin yung siniti. Ang oras pa lang natin ay alas 4:28 na, no? Nakasinti tayo. Sana lang masilo sa ating sinti. Sana may pumasok. So habang binabaybay natin to, dahan-dahan lang. Okay? So may mga sasagutin tayo na mga nagko-comment ulit sa ating mga videos. Kaya ito, unang tanong at unang comment galing kay Sherlyn Villardi. Okay? Ang kanyang tanong ay, hindi ko na babasahin ng buo dahil mahaba. Okay. Ay, hindi pala siya nagtatanong, nagpapa-advise kasi nga daw ang kanyang sasakyan ay pumasok siya sa palakaran ng pagpapalakad ng PA. At yun na nga, ang sabi niya, ang kanyang PA ay temporary PA, no? So alam naman natin, hindi naman lingid sa kalaman ng nakararami na kapag sinabi ng tempo, yan ay hindi pa sigurado. Hindi katulad ng PA na talaga at nandoon na siya sa portal ng LTFRB, no? Yun ay legit na. Pag wala pa yan doon sa portal, yun talaga walang kasiguraduhan, no? So marami naman talagang nakakalusot niyan. Okay? Marami din na wash out dyan. Ngayon, itong mga buwan na to, buwan ng Abril, ang daming winalis ni Lolo, winalis ni Grab na mga timpo na mga nakalusot, no? Okay? Kaya alam naman din natin yan na yan ay hindi legal, no? So ang panghahawakan nyo lang dyan, yung pangako nung naglalakad sa inyong mga papel na kaya nilang gawing legal yan, no? Doon lang kayo aasa. Pero marami pong sumasablay dyan na
hindi naging legal. At yun nga, naisama sa paglilinis ni Grab. Okay? Maraming hindi na muna pansamantala nakabiyahe sa Grab. Alright, so yung iba nandun sa InDrive, bumibiyahe. Oh. At marami tayong kakilala niyan na pansamantala na na-deactivate yung kanilang account sa Grab at nandun nga sa Grab. Okay? Yung iba nag-sideline sa Lalamove para makasurvive para sa kanilang panghulog ng sasakyan buwan-buwan, no? Kaya yun, nagtsatsaga sila habang inaayos pa yung papel. 'Di ba? At tulad nga na sinasabi ko ng mga nakaraan pa na vlog ko, ayan po ay hindi natin masabi na 100% magiging okay yan. Pwede talagang may sablay, di ba? Kaya nga sabi ko, ayaw pong ma-involve sa mga ganyan. Kahit mayroon tayong mga kakilala na ganyan naglalakad, pero ayaw ko kasi kapag may nangyari dyan sa inyo na deactivate yung account nyo, nagkaroon ng problema, ayaw ko na sa akin kayo magagalit, sa akin ang sisi, di ba? Pero sinasabi ko rin naman na mayroon naman talagang naglalakad ng ganyan na nagiging legit, di ba? Depende na nga lang yan sa kung yung naglalakad ay malakas sa kusina, ika nga, di ba? Ganoon naman talaga ang kalakaran sa Pilipinas. Kung natao na yung naglalakad sa inyong temporary PA, dahil nga ngayon nga ay wala pa talagang slot sa LTFRB para sa mga nag-a-apply ng PA, no? Kung malakas yan yung naglalakad, magiging legit talaga yan. Okay? Kaya ang masasabi ko na lang dyan ay mag-ingat po tayo at siguraduhin na yung pinagkatiwalaan natin ng ating pera para makakuha ng PA ay hindi masasayang yung ating pera. Kasi pera is pera. Pinaghirapan natin yan, di ba? Tapos mawawala lang na parang bula. Kaya ang masasabi ko lang, mag-ingat po tayo. Kasi lahat naman tayo, karamihan dyan na gusto pumasok sa Grab ay gusto lang naman nating makabiyahe, di ba? Maghanap buhay, di ba? Kaya hindi natin maiiwasan na kakabit tayo talaga sa patalim na para lang makabiyahe. Gustong-gusto na natin makabiyahe. Lalong-lalo na kapag tayo ay nakakuha na ng sasakyan, no? Siyempre maghuhulog tayo dyan. Kaya ang diskarte dyan ng iba sa mga nakikita ko, habang hindi pa nakakabiyahe kay Grab, nag-aantay ng PA, yun, nag-apply sila sa Lalamove, kahit saan-saan, Joyride, InDrive, di ba, mga ganon. Daming, may mga pick up pa, mga ganon. Marami. Research lang po kayo. Try nyo para makakuha ng PA. Merong iba dyan, yung ibang TNC, naglalakad sila. Tiis-tiis lang. Saka masasabi ko lang, ingat po talaga kung halimbawa ang gamit nyo ay tempo lang. Dahil pag kayo po ay natsimpuhan sa kalye ng mga LTO, di ba? It's PG, ay mari po talaga kayong mahuli. Okay? So, sana nasagot ko ang iyong tanong. Right? Ang next na tanong galing kay Irwin C. Okay? Ang kanyang tanong ay tungkol sa pagbabayad ng tax. To be honest po sir, ay hindi po ako ang nagbabayad ng tax para po dito sa aking sasakyan. Dahil po ito ay originally hindi po galing sa akin at hindi po nakapangalan sa akin dahil nga ito po ay hulog boundary. Alright? Kaya nga po yung mga vlog natin ng mga nakaraan tungkol sa hulog boundary ay ina-advise natin sa ating mga kaibigan, manunood, na kung meron naman kayong kakayahan na kumuha ng sariling sasakyan, mas better yun, no? Mas maganda yun, mas advantage yun kapag kayo ang kukuha mismo ng sariling sasakyan. Okay? Huwag magmadali.
Yung mga nag-umpisa pa lang ay pwedeng mag-boundary lang muna, no? Observe lang muna, di ba? Yan yung mga payo natin. Observe lang muna sa mga kalakaran dito sa pag-grab, no? Paano makakuha ng sasakyan. Ito sa akin nga masyado kasing na-excited, no? Masyado tayong nagmamadali. Nakuha na natin to. Maraming lumapit. Mayroon sanang mga dumating na opportunity na mas okay, no? Na hindi ganito na hulog boundary. Pero dahil nga tayo ay meron tayong isang salita o meron tayong paninindigan na pag nasimulan ko na, nandyan na yan, tapusin na muna hanggang matapos para walang tampuhan na mangyayari, di ba? Kaya pinanindigan natin, tatapusin natin to. At sa awa nga ng Diyos, kunti na lang, ano? Meron na lang natitirang 10 buwan na lang at matatapos na natin to. At may awa ang Diyos, sana makakuha na tayo ng sarili natin para medyo gumaan-gaan naman, no? Gumaan-gaan naman. Hindi ganito kabigat, no? Yung obligasyon mo sa araw-araw. Ito nga ang sinasabi ko na kailangan dahan-dahan lang. Huwag magmadali kasi maraming darating talagang opportunity. Okay? Na mas maganda. Ay, kaya lang siyempre first time first time na kaya ginrab ko kagad. Okay lang naman yung charge so experience, no? Pero tulad na sinasabi ko, naghuhulog boundary ngayon, nakikihulog boundary, kaya naman yan, kaya. Basta samahan lang ng dasal, sipag, tiyaga, okay? Tapos malasakit sa sasakyan, kailangan meron kanyan dahil magsasama kayo ng matagal at medyo mabigat-bigat yung responsibilidad compare doon sa ikaw ang kukuha mismo sa kasa. Alright, so yun lang at sana ay nasagot ko ang iyong tanong. Kaya ito talaga ang kaabang-abang dahil meron pang 10 buwan na bubunuin. Ito talaga ang kaabang-abang. Abangan nyo kung matatapos yung 10 buwan na yun. Anong buwan na ba ngayon? May, no? So sa April tapos na to. April, yan. Ano ko sa inyo yan? Reveal ko sa inyo yan kung natapos. At kung makakuha ba tayo ng kasunod nito, pampalit nito na talagang dapat nakapangalan na sa atin. Yun ang aabangan nyo. Kung mangyari ba talaga yun, ha? Sa ginagawa natin pagsisipag ngayon ay kung magbubunga nga ba. Yung ating pagtutulog sa kalye, magbubunga ba ng maganda? Makakatapos kaya tayo nito? O makakakuha ba tayo ng panibagong unit? Yun ang kaabang-abang. Alam naman natin na mabigat talaga ang hulog boundary. Kaya yung mga katulad ko ngayon na nakikihulog boundary, laban lang tayo. Kakayanin natin to. Pinasok natin to eh. Kaya panindigan natin to, ha. Panindigan. Laban lang. Laban lang, laban. Alam ko yung pakiramdam ninyo ngayon, lalo ng mga mahina ang biyahe. Alam ko yan kasi naranasan ko yan, di ba? Yung hindi ka pwedeng umabsent, hindi ka pwedeng magpakasyon ng matagal dahil may obligasyon. Although kahit yung mga sila yung mismong kumuha sa sa kasa, no? Ganoon din yan. Siyempre, di naman pwedeng magpakaangkaang din yan kasi meron din silang obligasyon. Mas mababa nga lang compare dito sa atin, no? Kasi mas mataas, no? Pero kakayanin natin, pilitin natin, kakayanin. Kaya samahan natin ang dasal. Kasi kaya naman talaga, wag lang talaga magkaroon ng mas malaking sira talaga, malaking aberya
Basta tuloy-tuloy lang ang biyahe, malakas tayo. Hindi tayo nagkasakit, di ba? Kaya dapat din alagaan talaga yung katawan. Kasi yan ang puhunan natin eh. Para tayo ay magtagumpay sa challenge na ito. Kaya go 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 lang tayo mga ka-PJ. Okay? Ingat tayo palagi. So ayan mga ka-PJ, touchdown tayo dito sa Terminal 1, no? At may pumasok na sana ano eh, Palas Piñas eh, 411. Kaso kinancel ko muna dahil parang nasisira ko. Saka magtampisaw muna tayo konti kila Ate Leslie. Magtampisaw muna tayo kaya saka pakarwas na rin natin sabay-sabay. Pakarwas yung sasakyan, madumi. Medyo mambon kasi kanina eh, doon sa Binyan eh. Nakakuha pala tayo ng pasahero no, doon sa Muntinlupa na. Hindi tayo sulitin mula sa Binyan. Sa Muntinlupa na tayo nakakuha ng pasahero papunta dito sa Terminal 1. 600. Buti nagpa-skyway si sir, nagmamadali. Kaya mabilis lang. Kaya yun. At ito, may pumasok na nga sana papuntang Las Piñas. Kaso gutom na. Kalibangon pa. Tapos kailangan ko na magpakarwas kasi nakakahiya. Lalo na yun galing sa airport. Kaya madumi yung ating sasakyan, kaya kailangan natin magpakarwas. Tapos yun, bakit na tayo dito sa Skyway ulit para diretso ang bagsak ko dito sa Buendia. Bayad tayo ng 45 pesos para dito, para social, no? Ganun, pares lang din yan. Mahalaga mabilis makarating kasi ang dami ng pasahero. Di ako nakaswerte doon sa Binyan na yun. Bagay kasi naka-seat D ako eh. Nung tinanggal ko yung seat D, yun na nga, may pumasok na papuntang Terminal 1. Minsan talaga ang seat D, pagka hindi ganun karami ang pasahero, hirap talaga siyang pasukan eh. Kaya ito, ratratin na natin tong naiyak sa to, Skyway, para makarating na kagad kila Ate Leslie. Kay Kalibango na, tapos Kakauno na, tapos pakarwasing na karing na. Dumi eh, tayo natalik-talsik oh. Wala eh, umulan eh. Okay, so mamaya ulit mga ka-PJ, update ko kayo. Bilisan na natin para magawa na natin lahat ng mga dapat natin gawin. Let's go! So yan na, tapos na magpakarwas. Malinis na ulit mga ka-PJ. Tara na, tayo'y mag-online na. Let's go! Pack! Tingnan natin kung pasukan kagad. So ayan na, pinasukan na tayo mga ka-PJ. Dito, Barangay San Antonio, papuntang Reliner Pasay. Sige, banat, let's go! 4-seater, 134. Tara na! Ano bang hinihintay natin? Banat, let's go! Bakbakan na to ngayon, dire-diretso to. So ayan mga ka-PJ, update tayo. Ang oras natin ay alas 2:10 na ng hapon mga ka-PJ. Sobrang init. Buti na lang maganda yung biyahe natin. Update tayo sa ating earnings, naka 4,400 na tayo. Maya-maya lang, pag naka 5,000 na tayo siguro, alas 5 bago mag alas 6, naka-uwi na dapat tayo sa bahay para makapagpahinga. Para balik tayo ulit mamaya sa madaling araw. Dahil mamaya yan, sigurado traffic na naman yan. Kaya yung traffic, ipahinga na lang natin yun. Bakbak ulit tayo ng mga madaling araw, baga. Pero pa tayo mahahabol siguro niyan yung mga maghahabol na uuwi ng madaling araw ng linggo para bumuto. Sana nga, ganun ulit kaganda yung biyahe ng linggo, no? Ng madaling araw. So ayan mga ka-PJ, hapon na naman. Ang oras natin ay alas 5:53 na. At nandito na tayo malapit sa amin sa nasa Lingunan, Valenzuela na tayo. Ayun no, yun yung bagong exit at saka entrance ng Lingunan Inlex, no? Yan, yun yung Dulalya. Kaya malapit na tayo sa amin. Halos sa 2 kilometro na lang, nasa bahay na tayo. At ang earnings natin ngayong araw ay 5,771. Meron ba tayo 50 pesos na tip, ayun. At naka 23 na bookings, ano? At kinakailangan na maaga din tayo talaga lumabas mamaya dahil meron tayong incentive mga ka-PJ yung Sabado at Linggo. Ayan oh, 46 rides, ayan oh. Naka 21 pa lang tayo, ayun oh.
900 pesos. Naka 21 pa lang tayo out of 46. So kulang pa tayo ng 25 rides, no? Kaya kailangan talaga agahan natin mamaya. Okay, kaya nga umuwi tayo ngayon para makapag-recharge tayo. Kasi bakbakan natin ito mamaya. Agahan talaga natin. Sana lang magising tayo ng maaga. Pero kailangan talaga, sayang din yan, 900 pesos at sa Lunes ibibigay yan kapag na-hit natin yung 46 rides. Okay? So 900 din yun, pandagdag, pambiling bigas. So dami na nating bigas. Baka magiging bigasan na tayo niyang balang araw mga ka-PJ. Hindi na tayo driver ng Grab. Bigasan na tayo kasi dami na nating nabiling bigas puro pambigas Ingat na lang sa mga nagbibiyahe. Ako rolling papunta sa amin, no? Ingat na lang sa mga nagbibiyahe at bibiyahe pa lang. At samantalahin nyo at maraming pasahero. Grabe ang pasahero, tambak, no? Alright, so kailangan ko lang kasi magpahinga dahil kahapon punti lang yung pahinga natin. Halos 5 oras lang yung pahinga natin kahapon. Okay, kasi paikot-ikot tayo dun sa Cubao sarado yung pinapahinga natin dun sa Cubao. Kaya nagpaikot-ikot tayo, no? May mga politiko. Hanggang ngayon, meron, kinabit na naman. Kaya uwi na lang muna tayo. Doon na muna tayo sa bahay magpahinga. So ayan na nga, hindi na mapipigilan ang aking pagpapaalam pansamantala dahil ito na, ilang segundo na lang nasa bahay na tayo mga ka-PJ. So ulitin ko, ingat tayong lahat, ingat sa biyahe, samantalahin hanggat maraming pasahero. Ka-PJ nyo, temporary signing off. Adios. Ingat. Siguro kumira lang naman ang katamaran ng aking kamay. Gumalaw. Pero